Ang layunin ng pagdurusa at kalayaan. Bumabalik tanaw si Jeffrey Lang sa isang katotohanang mahirap tanggapin ngunit puspos ng pagkatao. Ang pagdurusa, pagpili at karunungan ay hindi lamang mga pasanin sa buhay, kundi ang pinakamahalagang pagkakataon nito. Sa Quran, ang mga elementong ito na madalas ituring na hadlang ay inihahayag bilang mahahalagang kasangkapan sa pag-unlad. Pag-unlad sa pag-ibig, sa malasakit, sa pagpapatawad at sa katarungan. Hinahamon ni Jeffrey Lang ang konsepto ng isang nilikhang ganap at otomatikong mabuti. Anong halaga ng malasakit kung ito'y likas at walang pagsisikap? Ano ang kabuluhan ng pagpapatawad kung hindi ito bunga ng malayang pagpapasya? Itinuturo ng Quran na ang tunay na kabutihan ay hindi sumisibol sa kawalan. Ang malasakit ay nangangailangan ng taong nagdurusa. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng pagkakasalang kailangang ituwid. Ang katarungan ay nangangailangan ng pangunawa, tamang paghatol at tapang na panindigan ang tama. Hindi ito mga abstraction lamang. Nabubuo ang mga ito sa tunay na mundo, sa gitna ng pakikibaka, pagkakamali at mga pagpapasyang ginagawa sa pagitan ng dilim at liwanag. Hindi tulad ng mekanikal na pagsunod na walang bigat ng moralidad, ang mga birtud na ito ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan kapag malayang pinili, hinubog ng dunong, sinubok ng paghihirap, at nakaugat sa puso't kaluluwa. Bakit hindi na lang iprograma ng Diyos ang mga ito sa atin? Bakit hindi na lang niya tayo iprogram na maging mapagmahal, mahabagin, magpatawad, at iba pa sa halip na daanan tayo nitong kaguluhan, itong pagpapahirap sa lupa? At bakit hindi na lang niya kami iprogram na maging ganoon? Kailangan ba ang lahat ng paghihirap? Kailangan ba ang sakit ng lahat? May napala ba ako mula sa aking pagkabata? Ibig sabihin, ano ang natutunan ko? Bakit kailangan kong magdusa? Alam mo, bakit kailangan mong magdusa? Bakit niya ako binigyan ng choice? Bakit niya ako binigyan ng talino? Mahalin mo lang ako. Habagin mo na lang ako, ganyan na lang. Upang lumago sa pag-ibig. At bilang mga nilalang, sinasabi ng Quran na ang bawat nilalang ay lumalaki. At ang Quran ay nagsasabi na ang Diyos ay nagbibigay sa bawat nilalang ng kapaligiran. Ang lupa, kung gugustuhin mo ang kapaligiran, ang lumalagong kapaligiran na kinakailangan para sa paglago nito. Ngunit kung tayo ay lalago sa pagmamahal, pakikiramay, pagpapatawad, pagmamalasakit at iba pa, paano ito nakakatulong sa kapaligirang iyon? Ito ba ay mga kinakailangang sangkap para tayo ay lumago sa mga ito, sa atin upang bumuo ng mga ito, sa atin upang matutunan ang mga ito at makuha ang mga ito? At sa palagay ko, kung iisipin mo ito ng isang minuto, ang sagot ay malinaw na oo. Ibig kong sabihin, isipin ang tungkol sa pakikiramay. Halimbawa, paano ka magkakaroon ng habag kung walang pagdurusa, kung walang masusugatan na nilalang na malalapitan, kung may nilalang na hindi umaasa sa iyo? Paano ka maaaring mag-ehersisyo, matuto at lumago sa pakikiramay? Maliban kung ikaw na ang walang katapusang pinagmumulan nito na wala. Tayo ay mga nilalang. Paano tayo magiging mahabagin nang hindi nalalaman ang kahinaan, pagdurusa sa iba na maaari nating lapitan? Ano ang pakikiramay ng walang pagpipilian? Ang isang mahabagin na gawa ay isang gawa kung saan pipiliin mong tulungan ang isang tao kapag mayroon kang option na hindi. Ang isang mahabagin na gawa ay nangangailangan ng pagpili. Nangangailangan din ito ng talino. Dahil kapag naabot mo ang isang tao na may habag, tinitimbang mo sa iyong isipan kung gaano kalaki ang iyong ipupuhunan sa pag-abot sa taong iyon. At sasabihin mo sa iyong sarili, gusto ko ba talagang gawin ito? Gaano karaming oras ang kakailanganin? Kailangan kong pumasok sa trabaho? Baka, alam mo, hindi ako kumita ng pera ngayon. At saka, alam mo, kailangan kong tulungan ang taong ito sa susunod na 2 oras. Kailangan kong dalhin sila sa ospital. Tingnan mo sila sa Alam mo, tinitimbang ng iyong isip kung gaano kalaki ang iyong ipupuhunan diyan. Ang katotohanan ay, ang pagiging totoo ay isang pagpipilian. Ito ay ang pag-unawa sa desisyon na iyong ginagawa. Nangangailangan ito ng talino. At kung ang katotohanan iyon ay nagsasangkot sa iyo sa posibilidad ng pagdurusa, mas nakataya ito sa pagsasabi ng katotohanan. Mas malaki ang iyong pagbangon sa katotohanan iyon. Ang pagpapatawad ay isang pagpipilian. Ano ang pagpapatawad ng walang pinipili? Ano ang pagpapatawad kung ang isang tao ay hindi maaaring magkamali sa iyo na nagbubunga ng pagdurusa? Ano ang pagpapatawad na walang talino o kung hindi mo naiintindihan ang ginawa sa iyo ng tao? Ano ang sinasabi ng tao kapag humihingi sila ng tawad sa iyo?
Ang lahat ng mga bagay na ito, pagdurusa, pagpili at talino ay mahalaga sa ating paglago sa mga ito. Tinuturo rin ni Jeffrey Lang ang isang makahulugang simbolo sa Quran, ang sinapupunan, isang lugar ng pisikal na paghubog, marupok, nakatago, ngunit may malinaw na layunin. Kung paanong ang ating katawan ay unti-unting nabubuo sa sinapupunan upang ihanda tayo sa buhay sa mundo, gayon din ang ating kaluluwa ay dapat lumago sa mundong ito upang ihanda tayo sa kabilang buhay. At saan nagmumula ang paglago ng kaluluwa? Sa paglinang ng mga katangiang sumasalamin sa Diyos, pag-ibig, awa, pagtitiis, katotohanan at pagpapatawad. Ang mga magpapayaman sa mga biritud na ito ay papasok sa kabilang buhay na mabigat sa kabutihan. Sagana sa espiritual na yaman, handang tanggapin ang walang hanggang biyaya ng Diyos. Ngunit ang mga tatahak sa kabaligtarang landas, patungo sa puot, karahasan, at paghihiganti ay papasok sa kabilang buhay na duwag at salat. Hindi kayang lasapin ang dalisay na kagalakan nito. Hindi ang tatlong bagay na ito ay mahalaga sa ating paglago sa mga ito. Ang pagdurusa, pagpili, talino ay ganap na kinakailangan upang lumago sa mga ito. Hinugot mo ang sinuman mula sa equation na ito na tinatawag na buhay at wala tayo nito gaya ng alam natin. Hindi tayo maaaring lumago sa mga ito dahil alam natin ito sa napakataas na antas. Kaya kapag ang Quran ay nagsasalita tungkol sa kasalanan, ito ay nagsasalita tungkol sa mga taong nalugi sa mga ito, higit pa o mas kaunti. Ang Quran, ang isang sikat na simbolo sa Quran ay ang balanse sa araw ng paghuhukom na tumitimbang sa iyong kabutihan. Kapag ang mga tao ay mabigat sa kabutihan, mga taong puno ng kabutihan, maaari nilang maranasan ang paraiso sa kabilang buhay at marahil sa mas mataas at mas mataas na antas ang presensya ng Diyos. Sapagkat habang higit nating nalalaman ang kabutihan, lalo tayong lumalago sa kabutihan, higit nating nararanasan, natatanggap at nakikilala ang walang hanggang kabutihan ng Diyos. Pero paano kung sa kabilang direksyon tayo pumunta? Paano kung sa halip na paunlarin ang mga katangian ng pag-ibig, pakikiramay, pagpapatawad, pagmamalasakit, gawin natin ang kabaligtaran, tumungo tayo sa kabaligtaran, kapag naging tayo sa halip na maging mabigat sa mga katangiang ito, nagiging magaan sa mga katangiang ito kapag pumasok sa kabilang buhay. Kaya imbes na maging loving, nagiging puot tayo, mahabagin, kuripot, mapagpatawad, mapaghiganti, katotohanan, sinungaling, proteksyon, mapanira at iba pa. Paano kung pumunta tayo sa kabaliktaran na direksyon at maging iyon? Kung gayon tayo ay makatarungan tulad ng sinasabi ng Quran na sinisira ang iyong sarili dahil kung ikaw ay bangkarota sa mga iyon, kung gayon ito, ang paglago dito ang tanging mahalaga sa iyong pagpunta sa kabilang buhay. Wala kang ibang dala kundi kung ano ka talaga. At kung hindi pa ito nabubuo, magdurusa ka ng husto dahil hindi mo mararanasan ang anumang kagandahang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Kabaligtaran lang ang mararanasan mo. At kaya inihambing ng Quran ang paglago sa buhay na ito, ang ating pisikal na paglaki sa sinapupunan, sa ating espiritual na paglago sa buhay na ito. At kung iisipin mo, kapag ang isang nilalang ay lumaki sa kanyang, sa sinapupunan ng ina, ito ay pangunahing pisikal na paglaki. Pagdating sa buhay na ito, kapag ito ay ipinanganak, makikita mo ang mga epekto ng paglago na iyon ng konkreto sa harap mo. Kapag ang isang bata ay pumasok sa mundong ito, ang paglaki na dinaanan nito sa isang sinapupunan, ang pisikal na paglaki nito ay makikita sa harap mo sa pagkatao ng nilalang na iyon. Kung ano ang tila ang Quran ay nagmumungkahi na kapag tayo ang uri ng espiritual na paglago na nakukuha natin sa buhay na ito, kapag tayo ay pumunta sa kabilang buhay, ito rin ay makikita sa kung ano talaga tayo. At kaya ang pagpunta sa susunod na buhay na bangkarota ng mga ito ay tulad ng pagdating sa buhay na ito na bangkarota na wala ng bawat pisikal na katangian na kailangan mo upang maranasan ang ilang kapayapaan, ilang kagalakan, ilang ginhawa sa buhay na ito. Kaya kung ikaw ay nawala ng mga ito ay magiging tulad ng pagdating sa buhay na ito nang walang anumang balat upang maprotektahan ka mula sa lamig o init na ang iyong mga ugat ay nakalantad at ang tanging alam mo ay sakit, ang kawalan ng kakayahan na huminga at ikaw ay humihinga ng hangin.
Hindi ko sinusubukang takutin ang sino man sa inyo. Naghahatid lang ako ng pagkakatulad. Alam mo, nasasaka lang yung hininga, bulag, hindi ka nakakakita. At ang Quran ay nagsasabi na ang espiritual na bulag sa buhay na ito ay lalabas na bulag sa susunod na buhay sa katotohanan. Kaya't ang hindi lumago sa mga ito, ang lumago sa kabaligtaran, ang maging karaniwang kasamaan ay ayon sa Quran, ang pagsira sa sarili. At kaya kapag ang Quran ay nagsasalita tungkol sa kasalanan, ito ay madalas na nagsasabi na hindi ka pangunahing nagkasala laban sa Diyos. Hindi ka man lamang nagkasala sa iyong mga biktima. Sinasabi ng Quran na ang makasalanan ay pangunahing gumagawa ng kasalanan laban sa kanilang sarili. Sinisira nila ang kanilang sarili, sabi ng Quran, at sinasabing ibinibigay sa iyo ng Diyos ang lahat, kahit na kapag ikaw, inilantad ka niya sa Quran, binibigyan ka ng bawat posibleng babala tungkol doon. At pagkatapos ay sinasabi nito, at tumalikod pa rin sila. Binibigyang diin ni Jeffrey Lang ang babala ng Quran. Hindi nasasaktan ang Diyos sa ating kasalanan. Ang unang biktima nito ay palaging tayo mismo. Kapag itinakwil natin ang patnubay ng Diyos, hindi lamang tayo sumusuway sa kanyang mga alituntunin. Sinisira natin ang ating sarili, pinipigilan natin ang ating paglago, pinapatay natin ang kakayahang magmahal, umunawa at magkaroon ng kapayapaan. Sa huli, natuklasan niyang ang Quran ay naghahain ng isang radikal na pananaw. Ang buhay ay hindi lamang pagsubok ng pagsunod, kundi isang banal na pagkakataon para ang kaluluwa ay maging kung ano talaga ang layunin ng pagkalikha nito. Sa pamamagitan ng pagdurusa, ng pagpili, at ng pagbangon mula sa bawat pagkabagsak, hinuhubog natin ang ating sarili hindi lamang para sa mundong ito, kundi para sa walang hanggang pagtatagpo sa may kapal. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.